Hi guys! Good morning! So, ayan, gusto ko lang i-share sa inyo yung view dito ngayong umaga. So, ngayon po ay 5 a.m. Ayan, napakaganda po ng view. So, ngayon ko lang po nakita yung ganitong view. Ayan, so madilim pa ngayon ng konti pero ayan yung itsura ng langit. So, ngayon po kasi ay palaging makulimlim dito sa atin. And ngayon, paglabas ko nakita ko ganyan. Ang ganda. O, tapos nandyan pa yung ating buwan. Ang ganda niyan guys, oh. And ayan. So, today guys, ay gusto ko lang bigyan kayo ng update dito sa nilagay kong Queen Rose dito sa Rain and Shine. So, di ba guys, nung nilagay ko to dito ay ano siya, kulubot yung mga leaves niya. So, ngayon guys, hindi na, oh, tingnan nyo. Ayan. I-check natin yung kanyang stem kung okay ba siya. Kasi feeling ko, nangitim. Okay naman siya guys. Parang nangitim lang siya pero hindi naman malambot. And ito banda, nag-ano yung leaves niya. Pero okay naman siya. I think okay naman siya guys. Ayan o. Tapos naging okay yung leaves niya. Tapos yung rosette niya ay naging pink-pink. Ang ganda nito guys ni Rose Queen. Kung cluster lang siya, kung mabubuhay natin siya ng cluster dito sa lowland, ang ganda niya. So alam nyo ba guys, ito napakarami nito before. Siguro mga 5 stem to, 5 heads, ganun. Kaso lang, na ano ko ata siya na overwater ko. Kasi nung dinilig ko siya, ipinol-soak ko siya. So, stable naman siya. Kaso lang, ito pa lang si Rose Queen ay hindi masyadong madali mag-root. So, kahit na medyo matagal na siyang nakatanim sa atin, ay tama lang talaga siya mag-roots. Hindi siya yung kagaya ng iba nating mga succulents na napakabilis niya dumami ng roots. Ito hindi siya gaano. Kaya nung pinol watering ko ito, kasi medyo nasa malaking pot to kasi nga maraming maraming heads. So, nung pinol watering ko siya, pansin ko after 1 week ata mahigit, nag-stem rot yung iba. So, ito na lang yung natira. Ayan, ito, di ko alam kung okay lang ba siya, pero, ayan. Hindi ko pa ito natatry i-propagate sa leaves. Pero hinahayaan ko na lang siya dito guys. So, kasi kapag lagi nga siyang iniingat-ingatan, nag-iinarte din. Ayan. So, hayaan ko na lang muna yan siya dyan guys. So, ayan. Another update dito sa ating lovely rose. Grabe guys. Palagi ditong naulan at hindi ko na talaga siya tinatanggal dito sa rain or shine. O, tingnan nyo guys. Oh, napakadumi na ng pot niya. Ayan, napakadumi na ng pot niya. Kasi, kapag umuulan, yung mga wisik nila, o tingnan nyo guys, hindi ko na siya nalilinisan. And may mga ganito naman siya. Yan, pag nakikita ko, tinatanggal-tanggal ko yung mga ganyan niya para hindi na makahawa pa yung pag nabubulok na yung niya, yung leaves niya. Ayan, oh. Ang dami niya mga nangitim na dahon na natuyo na. So, pag ganyan, tanggalan lang natin sila guys. Napakabait ng lovely rose na to sa ROS kapag talaga stable na sila. Ayan o. So, palagi ko na sa inyong bibigyan to ng update. Pero, ayan guys, so, okay na okay sila ngayon after nating ilagay talaga dito sa ROS. Hindi na talaga natin siya tinatanggal. Ayan, tingnan nyo guys, so punong-puno na yung isang pot na to. At tumaba talaga sila. Ayan, ito din, tumaba din siya. Ayan, kailangan ko nga itong iripat siguro soon kasi ano na siya oh, yung niya, yung soil mix niya ay talagang bulok na. Yung rice hull natin dyan. Pero saka na guys, kapag uminit na para hindi mapano yung roots nila kasi baka magalaw natin natin yung diba, yung soil. Mahiwa-hiwalay. So,
mas maganda na yung kapag uminit na, kapag natuyo na sila, saka natin siya dadagdagan na lang ng fresh na rice hull sa ilalim siguro. Ayan, tapos sa ibabaw na din. And ito naman, ayan, ito yung nadisgrasya ng pusa at saka ng aso before, 'di ba? Ayan, natanggal na isang leaves. Ayan na sila, okay naman. So hindi ko na siya tinatanggal dito kasi nahiyang na sila dito guys sa labas. Ayan, ito din, ganun din, oh. Tingnan nyo guys. Napaka taba ng ating hybrid lovely rose. So hindi ko na alam kung alin ba dyan yung lovely rose natin. Kasi magkamukha na sila ni hybrid lovely rose. Ayan, oh. Ito, parang lovely rose to guys nung nabili ko. Ayan, oh, tingnan nyo, ito, 'di ba? Ito, hindi to nagbabago. Ganun pa rin yung shape ng niya, ng rosette niya. Parang rose pa din si lovely rose. Ayan, oh. Pero ito guys, mga katabi talaga nila to. Ayan. Di ko lang sure, ewan ko lang, di ko na alam. Basta pinagsama-sama ko sila dyan. May mga lovely rose ako dyan na nilagay. Ito ba yun? Or ito? Parang ito yun, oh. Ayan, ito yung kinuhanan natin ng cuttings before. Okay na okay yung mga stem nila guys, oh. Talagang stable na. Ito din, oh. Oh. Ayan, napakaganda. Grabe guys. Super happy ako kasi ganyan na. Kasi guys, yung pinropagate natin na mga babies, nandito ko nilagay. Ayan, dito. Kasi, napapansin ko dun sa loob, hindi sila, 'di ba, nauulanan. Ang niya, ang payat, grabe. Kaso lang, nung nilabas ko dito, tingnan nyo guys, nakalbo. Yung mga leaves dito, yan, nasunog. Tapos yung ibang babies natin dyan na maliliit, nasunog. Ayan. Kasi sobrang init dito sa labas kapag, dito sa area na to, sobrang init dito sa area na to kapag, talaga guys, kapag umiinit. Pati yung natin, nasunog, Ito, yung string of tears, nasunog din siya. May growth na sana guys, nasunog din. Yung ating cut screw, lumalaki na. Ayan. Tingnan nyo guys. Pero ito, si Lailacina to guys, yan yung na-stem rot na Lailacina. Okay naman siya. Ayan, may mga sunog-sunog pa. Pero guys, alam nyo, lumaki-laki na din sila. Parang tumaba na din yung kanilang mga mukha. Ayan, Ayan, pero kapag tumaba na yan guys, gaganda din yan. So, ayan yung look niya. Nakalbo lang kasi nawala yung ibang leaves nila kasi na sunburn. Ayan. So, dito naman, tanggalin ko lang to guys kasi dadami na naman to ng sobra. Ayan, ito, yung mga, natin, dyan ko lang yan guys, sinuhulog sa ilalim. Nabubuhay sila sa ilalim, ang dami nila sa ilalim, Kaso madumi dyan sa ilalim, daming, daming mga damo, hindi pa ako makatanggal ng damo dyan. Hayaan muna natin, yan. Pagod pa yung person. Ito, yung mga tinapkat ko na mga guys, mga rose cabbage ay nilagay-lagay ko lang dito, Yan. Ayun pa yung iba. Yan, nilagay ko dyan. Kinagat ako ng lamok. Ayan, ito, dito. Ayan, napakakapal na nito guys ni Ayan, tanggalin lang natin yung damo. Napakakapal na guys nito, si Tornado. Kaso hindi stress. Ayan, Grabe na yung kapal niya. So, gustong-gusto talaga nila yung rain or shine area. So, ayan, ito din. Ang tagal na nito guys na succulent sa akin. Tingnan nyo, napaka-woody na niya. Simula nung makuha ko yan guys. Free lang yan sa akin dati ni ma'am. Nakalimutan ko kung sino yung nabilan ko ng succulents na nagbigay sa akin ng free niyan. Basta, free lang yan sa akin. Tapos, siguro mga 2 heads lang yan before. So, ngayon, ayan na siya guys, Napakarami niya na. And napaka-woody na niya. Ayan, hindi ko yan kinakat. Hinahayaan ko lang siya dyan. Napakatangkad na niya. Kaso lang, yung mga Mendocay natin, ayan pumangit na talaga. Hayaan na natin yan. Baka kumapal din yan soon kapag hindi na natin kuhanan ng cuttings. Kasi pumapangit yan guys. Palagi ko yung kinukuhanan ng cuttings. So before gumanda na yan siya, kinuhanan ko na naman ng cuttings. Ito, okay naman sila dito. Ito yung mga propagation ko ng Tornado din, Ayan yung mga nilagay-lagay ko lang na mga
Darly Sunshine. Ayan guys, so ito talaga, wala talaga tong takip-takip, talagang hinahayaan ko lang sila dito sa ROS. Ayan. ROS talaga ito sila. Ito, tingnan nyo guys. Napakaganda pala nito guys. So, yan o. Dati kasi, ano na to, nasa malilim ko na to nalagay. Tapos, tinapkat ko. Tapos, pinatong ko lang yan dyan. Ayan o, ang ganda na niya. Ayan, para siyang monstrous na mother of millions. Ganon. Parang monstrous type siya. Ayan siya. Ayan, nakuha ko lang yan dati guys sa sa pot na binili ko before nung nasa Manila pa ako. So nakita ko siya, maliit pa lang siya. So nakita ko kakaiba yung leaves niya. Ayun, inalagaan ko siya and ayan na nga. So nagkaroon na yan ng mga babies. Kaso lang, namatay din. Kasi hindi ko na ingatan. Ayan, buti na lang, nasave ko pa yung isa. At napakaganda pala niya guys kapag nilagay sa naiinitan. Talagang compact na compact yung leaves niya, oh. Ayan. Ang ganda niya. Tapos, eto si Dark Eyes yan guys, oh. Ang tagal na yan. Simula nung mabili ko. Nilagay ko yan dyan sa pot na yan. Hindi ko na yan ginalaw. Yan, si Dark Eyes. So, kaya pala niya ang ROS. Ayan. So, yan yung mga succulents natin na nandito talaga sa ROS. Ayan. Pati ito, oh, lumaki na din guys. Ayan. Ito nga guys, so si Clabatum. Hinayaan ko na siya dyan. So, ayan yung ating mga ROS na succulents dito. So, dun banda, meron tayo doong Donkey's Tail. Ayan, propagation ko lang yan guys. Tapos, Darly Sunshine and yung ating Prolifica. Pendants. Si pendants mo, pangit na. Yan. Tapos yung banana guys, pinagsama-sama ko na dyan, oh. Ayan sila. So, dito naman guys, bigyan ko lang kayo ng update dito sa ginawa nating square pot. Ayan, oh. Okay naman siya. And, ito pala, naglagay ako ng pumice stone. Yan yung mga pumice stone na use na. So, yan yung mga galing sa niripat kong succulents. Ginawa ko yung mga sa top nila. And ito, oh, naipon ko. So, yan yung nilagay ko dito. Ayan. Tanggalin lang natin yung nag-black na leaves. Ayan guys, oh, may nag-black na leaves. Ito natanggal na yung leaves niya. Nasagi ko kasi yan guys. Ayan, so hayaan lang muna natin yan dyan. So, ano pa lang yan guys, 2 days nang maitanim natin. Ayan sila. So, tinanggal ko yung hinarang ko dito and hindi na siya nagagalaw kasi naglagay tayo ng pumice stone. Ayan, ito yung ating Polaroid Anna. So, ngayon guys, ay kanina medyo sumikat yung araw ng konti pero nawala din. Pero medyo maliwanag ngayon. And ito yung update sa ating curly na succulent. So, tinanggal ko na yung mga nangitim na leaves sa kanya. Yung may dry na. Tinanggal ko na. Ayan, ito. May paano naman siya dito. Siguro dyan siya iinom. Ayan. Kapag naka-recover na yan guys, gaganda din yan siya ulit. Ayan, babalik yung ganda nila. Yung laki. Ayan siya. So, kaso ngayon kasi guys, iinuman talaga niya yung mga leaves niya. Tanggalin natin. Pinatong ko lang yan dyan para tumaas. Ayan. Sa tingin ko, nagkakaroon siya ng kulubot. Alam nyo guys, nag-search ako kung si Echeveria Cancan ba ay kamukha talaga nito. Kasi ang tingin ko talaga dito guys ay si Pink Curls. Ayan. Pero kasi yung nakalagay ni ma'am sa post niya ay si Cancan siya. So, nag-research ako and nakita ko parang ito si Cancan. Pero ang nakalagay ni ma'am ay parted dress. And siguro nalilito na rin si ma'am sa ID ng mga succulents na niya, tinitinda niya kasi sobrang dami ba naman. Ayan, nalito na siya sa ID siguro. So, nag-research ako, parang ganito yung itsura ni Cancan kapag siya, malaki na. Ayan, ganito yung itsura niya. Pero, yung variegated form niya ay parang ganito yung itsura niya. Tapos may variegated siya. Yan. Kaya hindi ko matukoy guys kung si Cancan ba talaga to or nagkamali lang si ma'am, baka si Pink Curls to tapos nagkamali lang siya kasi kamukha talaga to guys ni Pink Curls
Pero ang lalaki lang talaga ng leaves niya. Not sure guys hindi ko talaga sure kung ganon, pero yun kasi yung na-research ko. Ganito yung kamukha ni Kankan oh. Ayan. And ito, kamukha ni Pinkers. Ewan ko, hindi ko lang sure. Kasi yun na talaga yung nakita ko sa picture. Ganito yung itsura ni Kankan and Pinkers yung ganito. Pero kasi guys, meron akong Pinkers dito pero hindi naman ganito kalalaki yung leaves niya. Siguro dahil mataba lang siguro ito kaya ganon. Pero ito yung Pinkers ko dito guys sa garden. Oh, ito guys yung ating Pinkers. Diba kamukha niya? Kaso ito guys, mga top cut ko na lang to. Ito yung mga pinakauna ko pang mga Pinkers. So, dahil nga tinapkat ko sila ay lumiit sila. Kasi sobrang tangkad na talaga guys ng stem nila. So, kapag talaga matangkad na yung ating mga succulents, hindi na talaga sila maganda. So, parang lumiliit na din sila. Ayan. Kaya maganda kapag sobrang tangkad na ng ating succulents ay tinatapkat natin para mapanibago naman yung growth nila. Ayan, ito yung ating Pinkers dito sa garden. Ayan, isprehan ko din to ng fungicide dahil nagkaroon nga siya ng mga dot-dot. Pero ngayon, nagiging okay na oh. Ayan, dumi na ng kamay ko. O, diba guys? Kamukha niya si Pinkers. Kaya naguguluhan ako kung si Kankan ba talaga yun o si Pinkers. So, dito naman banda guys, ito, niripat ko pala ito dito, yung ating carunculated na diba? Ayan, kasi nilagay ko kasi siya doon banda sa baba. Ayan, yun yung pot niya guys. Tapos, ginawa ko, niripat ko siya dito sa square pot na to. Kasi, doon banda guys ay na tatakpan siya kapag tanghali. Hindi siya masyadong nainitan. So, kailangan niya ng strong sunlight para bumalik yung kulubot niya. Kasi guys, simula nung palaging naulan-ulan, nawala na talaga guys. Oh. Ito yung may mga kulubot niya nung nabili ko siya. Tapos, naging ganyan na lang nung, nung tumatagal na siya habang lumalaki. Ayan. Hanggang sa nawala na kasi nga palaging makulimlim tapos umuulan dito. So, hindi sila makareceive ng enough sunlight talaga. So, ito naman yung plano kong itop cut soon. Ayan. Di ko lang tinatanggal itong mga dry leaves niya. Pa-dry kasi dyan siya umiinom. Ayan o. Ayan. So, ito, kasi ito napakatagal na nitong new heights na to sa akin guys. Ayan o. Nagkakaroon na din siya ng mga baby sa stem. Ayan, pero plano ko tong itop cut guys kapag naging okay na yung panahon natin para mapanibago naman yung ganda niya. Yan, para ma-refresh siya. So, kailangan niyang itop cut para lumaki ulit yung rosette niya. Kasi sobrang na guys, sobrang tangkad na talaga niya. So, kailangan na talaga niyang itop cut. Same dito sa ating Thanos guys, Ayan. So, napakatangkad na din niya. So, imagine guys, nung nabili ko to, top cut lang siya. As in talagang pudpud. Hanggang dyan lang talaga. Parang, ang liit pa nga nun guys, hindi pa ganito yung, may ganito na yung carunculated niya, pero ganito Yan, ganyan kaliit yung leaves niya. Tapos, top cut, as in pudpud talaga yung pagka-top cut sa kanya. And then, wala na yung roots niya, hindi na siya buhay. So, parang patay na din. Kasi, syempre, na na siya, diba? Na bunot na na air dry siya. So, ayan, ito, napatangkad na talaga natin ito, guys. So, simula dito, sa pinakababa na to, hanggang dyan na, Ayan, so, napalaki ko na talaga itong ating Thanos. So, kahit na, pricey itong Thanos na to sa market, guys, marirecommend ko siya sa lowland. Mabubuhay nyo talaga siya sa lowland. So, ito talaga, itong succulents na to, ang pinakamatagal na sa akin, guys. So, napakatagal na nito sa akin. Ito. So, ito, nabali na yung nanong pusa at yung isa nitong stem. Ayun, Yun, nabali na yun ng pusa. Pero ngayon, ayan, naka-recover na siya. And, bumalik na ulit yung mga kulubot niya sa leaves. Ayan, guys, so, tingnan nyo. Yan, pinagsama-sama ko na lang yan, tatlong stem yan na dyan sa isang pot na yan. Kasi malaki yung pot niya. So, para kapag uminom sila, sama-sama. So, hindi sila ma-overwater kapag pinulsok natin siya. So, gustong-gusto niya yung pulsok kasi kapag nakapulsok siya, tumitigil yung pag-inom niya sa leaves niya. So, kapag uhaw naman siya, makikita niyo yung leaves niyan, guys. Sunod-sunod yung pag-dry. Ayan, napakabait nito, guys, sa lowland ni Polvo niyan. Talagang maire-recommend ko yan sa inyo.
sa lowland. So kung gusto niyo mga kulubot na succulents, yan may mga carunculated succulents, ay ito si polvo niya ng number 1 na pinakamabait sa lowland. As in, ayan, hindi pa yan ganyan kalaki before. So lumit na nga yan guys kasi na-discrasya na yan nung nag-ayos tayo dito sa greenhouse. Pero ayan, bumalik pa rin yung ganda niya. Ayan. So, ito naman yung new heights natin guys. Yung bago natin new heights ay okay naman and umiinom siya sa ano niya, lower leaves niya. Ayan siya. So, hinahayaan ko lang hanggang sa matuyo talaga yung ano yan, yung mga yellow leaves niya sa ilalim. Saka ko yan tatanggalin kapag malutong na siya para sure na tapos niya nang inuman yung leaves niya. And after siguro mga 2 weeks guys, didiligan ko na yan sila para sure na marami-rami na yung roots niya. Pero kapag nagdilig po ako, tama lang talaga yung ibibigay ko. So papakita ko sa inyo guys kapag nagdilig ako para makita nyo kung paano ako magdilig dito sa mga bago nating succulents na bagong tanim. Ayan may roots na din siya guys. Ewan ko kung makikita nyo dito, pero nakikita ko may roots na siya. Nagbo-blurry kasi guys. Ayun. Ayun, may roots na siya, 'di ba? Ayan So kapag madami na yung roots niyan guys, ay tatakpan ko na yan ng soil mix na yan. Ididikit ko na talaga sa niya. So kaya ganyan yung ginawa ko kasi para mahanginan siya. So 'di ba kapag nahahanginan yung ating succulents ay maganda yung ng roots. So kapag okay na talaga, nakatubo na yung roots niya ng marami, yan saka ko siya tatakpan. So yung iba nating mga succulents guys ay inakyat ko dito. Ayan na sila. Ito na yung ating mga succulents na bagong mga tanim. So yung iba naman ay niripat ko lang guys. Ayan, kagaya nito, natitong nasa bilog na pot. So parang nasa ganito siya. So, ginawa ko, niripat ko na siya dito. Para mas lumaki siya kasama nitong ating ibang succulent. So, may nagano dito, Ayan. Ayan, ang dumi na ng kamay ko, guys. Dahil sa lovely rose. Ayan, Ito, yung mga nag-yellow leaves sa kanya ay nagaano na din, nagtutuyo na din, Diba? Kapag ganyan, hindi nagwa-watery yung leaves, okay na okay lang yan guys, na i-stay nyo yan sa kanila kasi dyan sila iinom. So kapag nagwa-watery naman po ko yung mga yellow leaves nila ay yun po yung tatanggalin nyo para di na makahawa sa mga healthy nilang leaves na natira. So ito talaga feeling ko ito medyo maselan itong ating variegated hilba kasi simula nung dumating siya may mga nag-black leaves na sa kanya. So tinanggal na natin yung mga naapektuhan na leaves sa kanya nung na-unbox natin, 'di ba? Pero may natira pa rin na nag-black leaves dito, guys. Pero ayan, sa ngayon di pa ako nagdidilig sa kanya, hinahayaan ko lang. Nag-ano pa rin siya, nag-acclimatize siya dito sa atin kaya nagaganyan siya, Kaya ito iingatan ko talaga kasi feeling ko medyo maselan ito sa atin. Ayan. Variegated kasi to guys, variegated hilba. So, para siyang si, Nevada na variegated. Parang ganun. Variegated Nevada na monstrous. Parang ganun yung itsura niya. Siguro nga, si Nevada to, tapos monstrous siya, tapos naging variegated. Baka ganun nga siya guys. Kasi kamukha niya talaga, promise. Yan, para siyang monstrous Nevada na naging variegated. Ayan, Yan. Ayan yung variegation niya. Hindi masyadong makita. Tapos, yung leaves niya guys, alam niyo yung parang may glitters. Kumikinang-kinang sa personal. Tapos, may mga ganyan siya kapag stress, Yan, sana mabuhay ko to dito guys. So, hindi ko masyadong tinakpan yung ilalim niya kasi para mahanginan pa rin siya at hindi mapano yung kanyang stem. Ayan siya. Okay na okay naman siya guys. Ito pala guys, nakalimutan kong ipakita sa inyo. Ito yung ating isang succulents. Ayan siya. Napakaganda niya guys, 'di ba? Si Moonstone. So yung nakatanim dito na si tawag diyan, si Agaboides Romeo ay napansin ko na lang guys, ganito na tong pot na to. Tapos nakita ko tanggal na yung rosette niya. So sinira ng pusa.
Tapos ito kasi tanggal-tanggalan yung mga mga leaves niya. So na-disgrasya ng pusa, and after ilang days nakita ko nangitim na yung natanggalan niya ng rosette. Ayan, kaya tinanggal ko na lang siya dito, and ito yung pinalit ko. Ayan o. Ganda niya, 'di ba? Ito si Moonstone at napakalaki niya. So, ayan lang muna guys yung maibibigay kong sa inyong update dito sa ating mga bagong succulents, dito sa ating garden, sa mga bago nating mga naitanim. Tapos may mga niripat ako, hindi ko na sa inyo naipakita guys. Ayan si Marie, niripat ko. Tapos itong ating Longissima drops, yan niripat ko na sa mas malaking pot kasi hindi na siya gumaganda sa ganito. Nakikita ko marami na siyang nagda-dry na leaves sa ilalim, so parang hindi na healthy yung roots niya. Kaya ginawa ko, pinalitan ko na yung kanilang mga soil mix, and niripat ko dyan sa medyo mas matangkad na pot kasi parang sobra na din yung roots nila. And ito, niripat ko ulit dyan guys. Ayan o. Dati na nating tinanim yan dyan. Pero napansin ko kasi nung nilipat ko kasi siya guys sa ganitong pot. Yan. Sa ganitong white. So nung nilipat ko siya nakikita ko marami yung nagda-dry na leaves sa kanya. Kaya ibinalik ko sa ganyan na pot. And tama lang din naman siya sa ganyan na pot. Kasi malaki na siya. Yung free yan sa atin guys ni Sir Mark. Ayan o. Ang ganda niya pala kapag naging stress. Ito si Red Bello. Ang ganda niya. Ayan. So, yan yung mga succulents na naitanim natin and naripat natin. So, ito pa yung isang Longissima drops guys. So, ayan. So, yun lang guys. That's all for today's video. And ito yung iba natin. Nilipat ko sa mga pink pot. Ayan, kasi tinaas ko dito. Ayan, ito si ating Colorata Bradti. Malaki na din siya Ayan. So, ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!